Ate ni Kim Chiu na si Lakam o Lakambini Chiu spotted sa NAIA Terminal 3 nitong isang araw. Usap-usapan ngayon sa social media ang kapatid ni Kim Chiu na si Lakam kung saan nakuhanan ito ng video habang nasa airport at tila papaalis ng bansa. Mapapansin rin na marami itong dalang bagahe senyales na magtatagal ito sa kanyang patutunguhan. Kuha ang nasabing video ilang araw matapos mag-file ni Kim na kasong qualified theft laban sa sariling kapatid. Hinala tuloy ng mga netizens na tila tumakas na si Lakam para makaiwas sa mga kasong isinampa ni Kim. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring ibinibigay na pahayag si Lakam hinggil sa kasong isinampa ng kapatid. At ito na nga po yung kay Kim Chiu. Alam mo kasi pagka sinasabi sa atin ng ating kapwa na kayang-kaya mo yan, matapang ka naman, hindi ibibigay sa atin yan pag hindi natin kaya. Kung minsan yung gano'n, napakasarap nun, totoo yan. Pero kung minsan, di ba, parang nagdududa din tayo sa ating sarili kung kakayanin ba natin, di ba? Totoo. Lagi nga natin sinasabi na parang, kung alam nyo lang. Alam mo yun, may gano'n tayo, kung alam nyo lang, akala nyo lang, kaya-kaya. Iba itong nagaganap kay Kim Chiu ngayon. Wasak na ang kanyang bulsa, wasak pa ang kanyang puso. Kasi nga nakita naman natin na hindi naman po iba sa kanya talaga. Kadugo po niya ang kanyang kinasuhan. At yung kanyang pangyayari, napakasakit talaga sa kalooban niyan. Kailangan lang gawin, di ba? Napakahirap harapin niya ng ano. Yung pera pa, mapwede-pwede pa eh. Pero kasi yung kadugo mo, ayun ang pinakamahirap harapin. Yung kadugo mo, nasampahan mo ng kaso. Diyos ko, kahit pa sabihin natin na end or yung checking account nila. Kahit pa sabihin natin ganon, dapat kasi end lang eh, no? Para dalawa silang pipirma. End or, parang binigyan mo na rin ng karapatan na makapag-withdraw yung ka-end or mo. Pero kahit pa po, yung tiwala po kasi, wala namang kasing halaga yon. Binigyan ka na nga ng pagkakataon na makakapag-withdraw ka kahit wala yung pirma ni Kim. Pero naman yung tiwala, sana yun naman ang binigyan natin ng importansya, di ba? Oo, yun ang napakahirap tanggapin ni Kim, nanay. Napakahirap niyang kumbaga sa pagkain, napakahirap niyang nguyain yung pangyayaring ito. Mahirap na lunukin, di ba? Mahirap lunukin yung ganon. Ito, tingnan natin. Ito yung kay Juris Dr. Channel, tingnan natin kung ano masasabi niya. Ang bigat ng pinagdadaanan ni Kim Chiu. Halatang naglalaban ng puso at isip niya kung ano ba talaga ang tama. Madali ang para sa atin magsabi ng dapat ganito o dapat ganyan. Pero hindi naman tayo ang nasa sitwasyon. Ako mismo, ayoko mapunta sa ganitong posisyon. Dasal ko na lang na sana balang araw maayos din sana si Kim at nina Kim at Lakam ang lahat. Tama. Oo, yun naman ang ating kagustuhan, di ba? Oo, totoong may mga problema, totoong matindi ang dumating na paghamon sa kanila. Pero sana, no, at the end of the day, ika nga, manatili pa rin. Oo. At eto naman, nanay, gaya po ng sabi ko, si Ate Lakam po ay magiging certified indoor plant na lang. Wala ng sunshine, puro lilim na. Pindot pa more, sabi ni Wating-Wating. Pindot pa more. Ate B! Happy Monday! Monday na Monday pa lang. At sabi naman ni Miss Nags ng Belgium, ang double whammy ng heartbreak at financial struggle ni Kim ay magpapatibay pa lalo sa kanya. At sana malampasan po niya ang matitinding hamon sa buhay niyang ito. Kapit at tiwala lang sa nasa itaas. Hindi niya po tayo bibigyan ng pagsubok kung alam niyang hindi natin kakayanin. Totoo yan, Miss Nags, totoo. Pero kapag tayo ay nag-iisa na lang, nandun pa rin yung ating pag-iisip na sana kayanin ko to. Oo. Sana lang magpapakatapag ako, di ba? Parang ganon. Oo. At saka sa mga sitwasyong ganyan na hindi natin kasi alam kung hanggang katatag si Kim sa mga bagay-bagay na ganyan. Unang-una hindi natin alam kung magkano yung sangkot na halaga dito at kung paano naganap. Yun ang pinakamahirap di ba? Paanong nangyari na umabot sa ganong kalaking halaga yung nawawala kay Kim. Hindi natin alam yun Maaari yung pinagdaanan nito napakasaklap, di ba?
Sabi ni Tita Nene Olanday, napakabigat ng pinagdadaanan ni Kim Chiu. Hindi biro ang napakalaking halaga na pinaghirapan niya. Kapit ka lang kay God, Kim. Get well soon, Tita, sabi ni Tita Nene Olanday. Naku, Tita Nene, 5 years ago pa ako nagkaroon ng lagnat. Awa ng Diyos, hindi ako sakitin. Pero wala ka palang magagawa pag talagang ano na. Kapag ang panahon na talaga ang no? Ay, nako. Ay, buong UK din daw, laganap na laganap ang may sakit. Sabi ni Wating-Wating, oo, anak, dito din yung pahalo-halo kasi na init-lamig, init-lamig, makulimlim. Tapos ako pa naman ang lagi nagsasabi, malaking imbitasyon po ito sa pagkakasakit. Kahapon pa lang naramdaman mo naman sa taping natin, di ba? Hindi ako ganun talaga kasigla. Sana hindi naramdam na, di ba? At live naman na nanonood ngayon si Dr. Juris. Ayan, si Doc Juris Channel. At sabi ni Dan Clavesillas, mas masakit po pagkadugo ang nangwasak ng puso mo kesa sa ibang tao. Lalo na po ngayon at halos pangalawang ina na niya si Lakam. Magpapasko pa naman. Hoping for your heart healing soon, Kim. Sabi ni Dan Clavesillas. At ang sabi ni Eddie Letada, bakit naman kaya nakagastos ng ganito kalaking pera itong sila Kambini? Totoo po kaya yung napanood kong isang vlog na nagsusugal daw itong si Ate Lakam? Eddie, lalabas din naman ang katotohanan, abangan na lang natin kung paano na ba nangyari yan. Hindi pangkaraniwang away magkapatid ang nangyari kay Kim at kay ate niya. Napakabigat, lahat ng emosyon sinalo ni Kim. Kawawa naman, sana malampasan niya. Magpakatatag siya at maraming panalangin ang kailangan niya. Sabi ni Tita Julie Paras, totoo yan, malaking bagay ang panalangin. Iba naman tayo ha, parang ano yung support na binibigay mo sa kaibigan mo kay Kim? Of course, nandiyan lang ako for her. But, yung topic, yung issue kasi is very sensitive. Ayoko maki-involve. Ayoko talaga. But as a friend, alam niya kung ano yung pwede kong ibigay na support. Sa latest post niya kasi doon sa reels niya parang sinasabi na ayaw niya matawag na strong, tapos kailangan niya ng love, support, and understanding. So nandoon ka doon sa mga... Okay, thank you, Anje.